Pagkatapos mag-cheat ang iyong asawa, huwag mo munang gawin ang 4 na bagay na ito. Maraming tao ang nagkakamali sa unang hakbang. Kung dumaraan ka sa sakit ng pag-cheat ng iyong asawa, huwag kang magmadaling magpasya dahil kapag labis na nasasaktan ng isang tao, mas madali siyang makagagawa ng mga pasyang pagsisisihan niya sa bandang huli. Una, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ang kanyang pag-cheat ay hindi nangangahulugang hindi ka sapat. Nangangahulugan ito na hindi siya naging tapat sa inyong pag-aasawa. Sinasabi ng Bible, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Huwag mong gawing sarili mong pasanin ang kasalanan ng iba. Ikalawa, huwag mo siyang pakiusapang piliin ka. Hindi dapat itinatayo ang pag-ibig sa pagsusumamo o pagpapababa ng iyong sarili. Ang kailangan mo ay hindi awa, kundi katapatan at paggalang. Ikatlo, huwag kang magkasala dahil sa paghihiganti. Huwag kang gumamit ng ibang maling relasyon upang makaganti sa pag-cheat ng iyong asawa. Sinasabi ng Bible, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Hindi mapagagaling ng paghihiganti ang iyong mga sugat. Magiging dahilan lamang ito upang ikaw rin ay maging mali sa harap ng Diyos. Ika-4, huwag kang magmadaling magpatawad dahil lamang sinabi niyang, nagsisisi ako. Ang tunay na pagsisisi ay nangangailangan ng tunay na pagbabago. Kung walang tunay na pagkilos at pananagutan, gaano man karaming pangako ang gawin, hindi nito mapatutunayang tunay ang kanyang katapatan. Huwag kang basta magpatawad dahil lamang natatakot kang mawala siya. Kapag nag-cheat sa iyo ang iyong asawa, isipin mo muna kung paano mo mapipigilang mawala ang iyong sarili sa gitna ng sakit na ito. Tandaan, anuman ang maging huling kahihinatnan, hindi ang pag-aasawa ang iyong huling hantungan at hindi ang iyong asawa ang dapat mong sandigan. Kahit magwakas pa ang pag-aasawang ito, sasamahan ka pa rin ng Diyos at papatnubayan ka sa iyong buhay. Sabi ng Diyos, gaano man kahalaga sa iyo ang isang tao o gaano man siya kahalaga sa iyong buhay, sa iyong pamumuhay, o maging sa landas ng iyong buhay, hindi siya ang iyong destinasyon. Ang iyong kasalukuyang kabiyak ay hindi ang iyong natatangi, ni hindi siya ang iyong destinasyon. Tanging sa Diyos lamang maaaring ipagkatiwala ang iyong destinasyon at tanging sa Diyos lamang maaaring ipagkatiwala ang destinasyon ng sangkatauhan. Kung nakatulong sa iyo ang message na ito, mag-iwan ng comment na Amen at i-share ito sa isang taong nangangailangan nito.